maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Galing sa kanyang bibig ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, tuluyan nang dinampot ng Interpol. Ito'y pagkatapos na lumutang si Roque sa The Hague, the Netherlands, kahit meron itong kinakaharap na kaso sa bansa hinggil sa koneksyon nito sa illegal na operasyon ng Pogo. Nananawagan ngayon ang administrasyon kay Roque na umuwi na sa bansa upang harapin ang mga kaso nito. Ayon kay PCO Attorney Claire Castro, ay mas makabubuti kung imbis magtago ito sa ibang bansa ay umuwi na lang sa Pilipinas. Ito din ang panawagan ng Department of Justice sa pamamagitan ni DOJ Secretary Mulya. Ayon naman sa Quadcom ng Kongreso na unang nag-file ng kaso kay Roque ay nakakaduda kung bakit ito nakalabas ng bansa at nakalusot sa Bureau of Immigration at DFA. Kahina-hinala ang passport na ginamit nito at kung sino ang tumulong upang makatakas ito. Samantala, naging masalimuot pa rin ang pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay nakadetain pa rin sa detention facility ng ICC o International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Nanindigan pa rin ang kampo ni Duterte na iligal ang pag-aaresto sa dating Pangulo dahil umano sa walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas simula pa noong 2019. Ang paglabag ng ICC sa soberanya ng bansa at ang pakipagtulungan ng gobyerno na isuko ang dating Pangulo sa ICC kahit walang legal na paglilitis sa alinmang korte ng bansa. Sa pagharap ng mga kontrobersyal na pangalan ng gobyerno sa pagkaaresto ng dating Pangulo sa hearing sa Senado, nanindigan sina Secretary Remulla ng DOJ, Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, CIDG Chief General Torre at PNP spokesperson Jean Fajardo na wala silang nilabag na batas dahil nakipagtulungan lang di umano sila sa Interpol na siyang nag-conduct ng arrest warrant sa dating Pangulo na si Pangulong PRRD. Kaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo noon, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po Wala ho akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa ating mga... Kayo po nagsabi, kaya ako naalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagre-reklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito
kung sila po ay ICC. Pero Kasi nga, sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero, hanggang Enero nitong taon, talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam eh. Wala po akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi na I know that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. Oh, may mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po Ngunit- ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact Oo nga, oo. usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, hindi ko ho nalalaman kung nandun sila. Sinasabi lang nila, may kausap sila. Hindi ko sinasabi ko saan sila nag-usap at paano. Pero, siyempre marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na may galaw na sila at nag-iimbestiga na sila. 7 taon na po silang gumagalaw, ma'am. 7 taon na. Hindi naman ngayon lang yan eh. 7 years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What happened 7 years ago? Parang nahinto Bakit sinabi natin na hindi na tayo Yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka 9 years ago pa. Sinimulan na po nilang bantayan ang ating drug watch, yung ating drug war, nung nagsimula po yung patayan. Pero matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin tutulungan at talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Ang liwaliwanag nun. Opo. Bago lamang. Meron po tayong panahon na binabantayan dito. taon. May panahon po tayong binabantayan dito. 2016 hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami ho lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan yung magpatay kung kani-kanino na lamang. Pero marami ho kaming talagang naging Kailan pumunta sa opisina ninyo? Kasi binabanggit ninyo, hindi pa Marcos administration, yung 2016 to 2019. Kailan nagumpisa? Simula ho sila pumunta sa amin, 2022 na. Oh. So matagal na ho nakalipas ang mga krimen na nangyari. Pero nung umpisa, ang sinasabi natin, paulit-ulit, talagang hindi tayo tutulong at hindi natin hahayaan sila manghimasok. Maybe we can ask Secretary Anyo, sorry, kumakain po kayo, violation na naman ng human rights po to. Pero kung maaari bilang pinuno ng National Security Council, baka may naaalam kayo tungkol sa pivot. Kasi parang nag-iba Di nag-iba. Bakit nag-iba? Nung una, ang tindi ng ating paninindigan na hindi kailanman tayo tutulong sa ICC. Biglang lumambot. Nahahayaan natin pag pumasok sila. Tapos, pagkatapos nun, meron ng statement, uupo tayo. Kung may mamamagitan, pag-uusapan kung saan tayo pwede tumulong. Meron ba kayong alam, Secretary Anyo? Kasi maraming nagsasabi na kayo daw ang dahilan kung bakit nagbago ang isipan ng ating administrasyon. Madam Chair, palagay ko po ay walang basis po yung ganong klaseng allegation sapagkat ito po ay legal na usapan at hindi po kami nag-focus sa legal na usapan sapagkat ang sa amin po ay on the lens of national security. Tapos wala rin po kaming na-monitor na pumasok dito ng mga ICC investigators nung sinasabi ng mga panahon na yan. So wala kayong alam tungkol sa pagbabago ng isipan at polisiya ng ating administrasyon? Wala po, Madam Chair. At hindi rin kayo kasama sa pagpaplano ng aresto ni former President Duterte? Ma'am, meron po akong opening statement. Pwede ko po bang basahin? Siyempre, oo. In the meantime, if I may recognize the arrival of Senator Cayetano. Please proceed, Secretary. Yes, Anyo, ma'am. please. Good afternoon, everyone. I'd like to start by thanking the Senate Committee on Foreign Relations, chaired by Senator Amy R. Marcos, for the opportunity to clarify the truth about what transpired during the arrest
of former President Rodrigo Roa Duterte and other related matters. I believe this is also a good venue for me and my fellow officials to clarify what really happened and to debunk and dispel the false accusations and fake narratives that have misled the public about this issue. As government officials, it is our duty to be truthful and to assure the public that our actions were proper and in accordance with the law. I, for one, have been the victim of relentless disinformation campaign aimed at destroying the integrity and credibility I have carefully built over 4 decades of public service, which began the day I entered the hallowed halls of the Philippine Military Academy. While public officials are not supposed to be thin-skinned, I have rolled with the punches for several days. However, the time has come for me to air my side. Therefore, I am grateful for the opportunity to speak before the Senate and present the truth. As a former member of the cabinet of the Duterte administration, it is also very hard for me to see the former president arrested. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended in 2022. I retired from public service when former President Duterte ended his term. However, the repeated calls for public service came again, and 6 months after my retirement, I was appointed by President Ferdinand Marcos Jr. to be his national security advisor. I saw my appointment as a continuation of my service to the Filipino people across different administrations. As a soldier, my loyalty has always been to the Constitution and the chain of command. This has always been my principle when I served as the Commanding General of the Philippine Army under President Noynoy Aquino, then as AP Chief of Staff, and later as Secretary of the Department of Interior and Local Government under President Duterte, and now as National Security Advisor under President Marcos Jr. In its position, I have held under several administrations. I have never played politics. I do not have a political agenda, nor do I have, or will I ever have, political ambitions. I uphold the same principle in my role as National Security Advisor and Director General of the National Security Council. Thus, I would like to state for the record that my role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. In fact, it was only on Tuesday morning, March 11, 2025, that I learned that there was already an Interpol red notice and that the ICC warrant of arrest would be served. There was also no intelligence operation. The former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events in March 11 were spontaneous. As National Security Advisor, I was merely doing my job. However, I face all these accusations against my honor and integrity with firm resolve, knowing that I am on the side of the truth, and I was simply doing what I had to do. And in doing so, I upheld the truth, justice, and the rule of the law. Again, my loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Thank you, Madam Chair. Salamat, Secretary Ed. Subalit sa kabila nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer that. Anyo, Secretary Gibo Chodoro,
At ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There were. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's Yes. in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, it. I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. nandun- Let me explain nandun sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on. hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that is namin, the apat whole ang truth, nagplano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Eh, napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun is sa Special sinabi. Police Intelligence. Yes, ma'am. Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol at maaari pa rin po natin gamitin ang sinasabi sa batas sa RA 9851. Tristan Nadalo, Newswatch. Ay, good morning po, Sec. Yung sa nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding the arrest of former President Duterte, and in her opening speech, she said, ganito na ba ang nangyayari ngayon? Isinuko natin si Rodrigo Duterte sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan. And she also said, since when the Philippines became a province of The Hague, kung kaya gawin sa dating Pangulo, sino na lang ang susunod? Does Malacanang want to respond? Okay. Napanood po natin yung umpisa, including po yung video. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po, no? Ang pag-aaresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalong-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po na batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, comma, if any, comma, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court
comma. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the International Court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the International Court, may comma eh. So walang condition doon. So we have to stick kung ano sinasabi ng batas. But what about po yung sinabi naman ni Senator Aimee na since when did we become a province of The Hague? Gusto po bang magbigay ng reaksyon ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Maricel Halili, TV5. Just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. But isn't this in a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Aimee is also an admin candidate? Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. Ma'am, latest data from COMELEC shows an improvement in the election security sa bansa. Bumaba po yung bilang ng mga areas sa Pilipinas na nahaharap sa election-related threats. What does this say about the government's effort po when it comes to peace and security, especially with the upcoming election? Tayo po ay, yan din po ang ninanais ng administrasyon. Makipagtulungan tayo sa lahat ng ahensya. At para po magkaroon po tayo, especially sa election, at maging credible po ang mangyayaring election sa susunod na May 2025. By next week, ma'am, magsisimula na rin po yung campaign for the local post. Maybe you have a call to the local candidates. Ano po, sorry, hindi ko po nadinig yung dulo. By next week po, magsisimula na po yung campaign for the local post. Maybe what's the Malacanang call po for the local candidates? Ang nais lamang po natin ay maging mahinahon sa kanilang pangangampanya, maging maayos, maging makatotohanan sa kanilang mga sasabihin. Huwag po sana silang magsagawa ng anumang pananalita na magkikreate pa ng kaguluhan. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, ma'am. Can you state po the reason why the President vetoed the bill declaring Pampanga as culinary capital of the Philippines? Opo, maganda po kasi po yung bill. Pero magkikreate po kasi ito ng discrimination. Ang ating pong bawat rehiyon po ay may kanya-kanyang kultura. May kanya-kanyang kagalingan. Kung lalabas po na may pipiliin po na isa lamang na rehiyon na parang siya po yung pinakamasarap or pinakamagaling, pinakamaganda,
baka po maisip ng ibang tao at especially yung mga dayuhan na nais pumunta sa Pilipinas, isiping iisa lamang na rehiyon ang maaari nilang puntahan at sabihin pinakamaganda at pinakamasasarap na pagkain na local foods. So, ninais po natin na kasi lahat po ng rehiyon ay may kanya-kanya. May uniqueness na tinatawag. So, kaya po ito ay vinito. Hindi naman para po hindi paniwalaan na masarap o maganda ang kultura ng Pampanga, pero para po kilalanin ang buong rehiyon, ang bawat rehiyon sa kanilang kagalingan. So if ever ma'am na may ibang region na magpapasa po ng parehong bill, ganun din ho ang gagawin ng ating presidente. Yes, opo. Kasi po lahat nga po yan ay, lahat po tayo sa bawat rehiyon po ay may kanya-kanya pong kagalingan. Thank you po. Christian Yesores, Radyo 630. Hi ma'am, may update na po kung nakausap na po ni Pangulo si Solgen Menardo Guevara at ano po yung kanyang naging reaction doon sa pag-recuse ni Solgen sa Supreme Court? Opo, nagkausap po sila at nakausap ko rin po ang Pangulo patungkol dyan at sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po from the palace regarding sa recent survey na nagsasabi po na 51% ng mga Pinoy pabor po na panagutin si ex-PRRD sa pagpatay po na may kaugnayan sa war on drugs. Masaya rin po tayo na majority po ng taumbayan ay naniniwala sa naging action po ng pamahalaan patungkol po sa issue na yan. May mga nakita po rin tayo na yung iba ay undecided, yung iba ay hindi well-informed of the situation. So, sa ngayon po, lalo po natin paigtingin ang ating pagtatrabaho para po masawata ang fake news dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. So, masaya po tayo na suportado po ng taong bayan ang ginawa ng pamahalaan. Ma'am, on the other topic, reaction lang din from the palace. Kahapon kasi naglabas ng statement si House Secretary General Reginald Velasco na may mga seasoned private lawyers po, mga volunteer lawyers po ang tutulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Actually, sabi po natin, wala po tayong responsibilidad kung ano po ang mangyayari sa hearing, sa impeachment trial. So kung yung po ang mga nananais na mga seasoned lawyer at sila po ay naniniwala na mayroon po talagang grounds para po makonvict ang ating Vice Presidente, nasa kanila na po yun. Sila na po ang kailangan na magpatunay niyan. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, good morning. May Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a house inquiry into Philippine offshore gaming operators. Actually, hindi po. I cannot speak in behalf of the Quadcom, in behalf of the House of Representatives because it's the arrest warrant ng House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Attorney Harry Roque. Pero mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Nel Maribuhok, UNTV. Other issue po. Tungkol po dun sa pagkadismaya ng MILF Central Committee po sa pagkakatalaga ng BARM interim